Pinipisil ngayon ng Amerika ang Iran gamit ang sanctions, oil restrictions, financial pressure. Lahat ginagawa ng US para maubusan ng pera ang Iran at mapilitan ng Iran na sumuko. Pero ang malaking tanong, sapat ba ang economic pressure para pabagsakin ng Iran? Dahil kahit sinasakal ng US ang ekonomiya ng Iran, may China pa rin na patuloy na kumukuha ng Iranian oil. May mga underground trading networks na ginagamit ng Iran at higit sa lahat, hawak pa rin ng Iran ang Strait of Hormuz. Kaya ang tanong ngayon, sino ba talaga ang mauubusan ng leverage? Iran ba o Amerika? At alamin din natin sa videong ito kung bakit maaaring maging mas komplikado ang economic war na ito. Unang-una mga kaibigan, sanay na ang Iran sa sanctions. Yan ang unang dahilan kung bakit hindi garantiya na mapapasuko ng economic pressure ang Iran. Ang Iran ay nakaranas na ng malawakang US sanctions mula pa noong 1979 at paulit-ulit na lumakas ang pressure sa mga sumunod na dekada. Malaki ang naging pinsala nito sa ekonomiya ng Iran. Bumaba ang oil revenues, humina ang currency at lumiit ang economic growth. Pero kasabay nito, natuto ang Iran kung paano mabuhay sa ilalim ng sanctions. Halimbawa, gumamit ang Iran ng shadow fleet para maibenta ang langis. Gumagamit sila ng front companies at intermediaries para itago ang tunay na pinagmulan ng Iranian oil. Gumagamit sila ng mga financial channels na hindi direktang dumadaan sa US-dominated financial system. Nakikipagkalakalan ng Iran sa mga bansa na handang tanggapin ng Iranian oil. May dokumentadong mga network na gumagamit ng mga kumpanya sa China para ilipat ang Iranian energy products at umiwas sa sanctions. At dyan pumapasok ang China. Yan ang malaking problema para sa US. Ayon sa US-China Economic and Security Review Commission, China ang pangunahing buyer ng Iranian oil at malaking bahagi ng Iranian oil exports ay napupunta sa Chinese independent refineries o tinatawag na teapots. Pero lilinawin ko lang, hindi ibig sabihin na immune ang Iran sa sanctions. Totoo, sobrang laki ng economic damage nito ngayon. Inulat mismo ng AP na tumataas ng husto ang inflation at nahihirapan ang ordinaryong Iranians sa basic necessities. Ang punto ko lang, ang sanctions ay kayang pahinain ng Iran, pero ibang usapan naman ang pagpapasuko rito. Kasi kung talagang seryoso ang US sa pagpapasuko sa Iran, kailangan din nilang putulin ng mga bansa at network na tumutulong sa Iran na makaiwas sa pressure. Pero alam nyo ba kung bakit hindi kaya ng US na isanksyon ang lahat? Dahil ang pinakamalaking target ay ang China. Kapag pinatawan ng matinding secondary sanctions ang malalaking Chinese banks o energy companies, maaari itong maging direktang economic confrontation ng US at China. At isa pa, kung talagang pipigilan ng US ang lahat ng Iranian oil exports, maaaring lumiit ang supply ng oil sa global market. At mas sensitibo ito ngayon dahil limitado ang oil traffic sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, pwedeng tamaan ng sariling economic weapon ang mga kaalyado ng US. Pero bakit hindi basta mapipigilan ng US ang China? Dahil karamihan ng Iranian crude ay binibili ng mga independent refinery, lalo na sa Shandong. Sinabi mismo ng US Treasury na ang mga refinery na ito ay patuloy na naging mahalagang buyers ng Iranian crude. At may isa pang komplikasyon, hindi lahat ng transaksyon ay kailangang dumaan sa financial system ng US. Kaya mas mahirap itong kontrolin kaysa sa isang normal na international oil transaction. Pero lilinawin ko lang, hindi ibig sabihin na walang epekto ang strategy ng US. Sa pinakahuling ulat, malaki na ang bumagsak sa Iranian oil shipments at mas konti na ang Iranian crude na inaalok sa Chinese buyers. Dahil dito, naghahanap na ang ilang Chinese refiners ng alternatibong crude mula sa Brazil at Iraq. At dito nagiging delikado ang strategy ng US. Kung parurusahan nito ang Chinese companies at bangko na bumibili ng Iranian oil, maaaring lumawak ang problema. May panganib itong magdulot ng retaliation mula sa China. Maaaring i-blacklist ng China ang mga kumpanyang Amerikano na kasangkot sa pagpapatupad ng sanctions o may strategic business sa China. At nangyari na yan ngayon. Ngayong August 2026, nagpatupad na ang China ng sanctions laban sa ilang US entities bilang ganti sa mga hakbang ng US. Ang mas delikado, maaaring higpitan ng China ang export ng mga produktong mahalaga sa US. Halimbawa, drones, drone components, at iba pang dual-use technologies. May ginagawa na ang China na ganito. Nag-anunsyo ang China kamakailan ng mas mahigpit na kontrol sa drone exports at related technologies patungong US. Kung lalawak pa ito sa ibang strategic materials, maaaring maapektuhan ang American manufacturers.
Maaari ring gumanti ang China sa pamamagitan ng paghihigpit sa ilang US financial institutions o investors na may exposure sa China. Marami pang kayang gawin ng China sa US na hindi ko na maisa-isa sa video ito. At habang tumatagal, pwedeng maging sanctions war ito sa pagitan ng dalawang pinakamalaking economic powers. Uulitin ko, masakit sa Iran ang sanctions, pero hindi ito necessarily sapat para sumuko na sila. At sa Iran ngayon, talagang mabigat ang epekto. Ayon sa Reuters, umabot sa 66% ang inflation noong July 2026, habang tumataas ng malaki ang presyo ng pagkain at patuloy nang humihina ang Iranian rial. Pero bakit hindi pa rin sapat para mapilitang sumuko ang Iran? Dahil may threshold ang economic pain. Kapag bumagsak ang ekonomiya, hindi agad ibig sabihin na sasabihin ng leadership na, sige, susuko na tayo sa demands ng US. Hindi lulunok ng pride ang Iran. Alam natin yan. Maaaring isipin ng leadership na mas mabuting tiisin ang economic damage kaysa tanggapin ng mga kondisyon na maaaring magbanta sa kanilang military capability at political survival. Kaya maaaring magkaroon ng dalawang magkasalungat na epekto ang sanctions. Pinapahina nito ang Iran, pero maaari rin itong palakasin ang political argument ng mga hardliner na huwag magtiwala sa Amerika. At dito nagiging komplikado ang strategy ng US. Dahil kung walang attractive exit o diplomatic deal, maaaring maging war of attrition lang ang sanctions. Speaking of exit, hindi sapat na pahirapan ang kalaban. Kailangan may malinaw na daan kung paano matatapos ang pressure. Sa kasalukuyang US-Iran crisis, lalong mahalaga ito dahil humihinto ang negosasyon at muling bumalik ang US sa matinding sanctions habang lumalala naman ang economic pressure sa Iran. Ang problema, kung ang mensahe ng US ay pasukuin muna ang Iran bago aalisin ang sanctions, maaaring isipin ng Iran na kung susuko sila ng walang garantiya, ano ang kasiguraduhan na aalisin talaga ng US ang sanctions pagkatapos. Kailangan may konkretong kapalit ang Iranian concessions dahil kapag pressure lang ng pressure, hindi talaga matatapos ang gulo. At sa halip na mapunta sa peace agreement, sabi ko nga kanina, mauuwi lang ito sa war of attrition. Sa ngayon, makikita natin ang problema. Ang dating 60-day framework ay nag-expire nang walang sustainable settlement at parehong panig ay may magkaibang kondisyon para sa pagpapatuloy ng deal. Kaya ang tunay na tanong, ano ang makukuha ng Iran kapag pinili nitong makipag-deal kaysa lumaban? Kung walang magandang sagot dyan, maaaring maging mas mahirap ang economic pressure na mag-produce ng surrender kahit napakalaki na ng economic damage sa Iran. At ito ang irony. The more malakas ang sanctions, mas kailangan ng diplomatic exit. Dahil kung walang exit ramp ang US, hindi pa rin nila mapilitang pumirma ang Iran sa gusto nila. At ito ang malaking risk sa strategy ng US. Habang sinasaktan nito ang Iran, maaari ring matikman ng US ang mismong sakit na sila mismo ang gumawa. At pati mga allies ng US ay masasaktan rin. Kapag bumaba kasi ang Iranian oil exports, pwedeng tumaas ang presyo ng langis at hindi lang Iran ang nakakaramdam nito, Amerikano rin. At dahil dyan, pwedeng bumalik sa US ang inflation. May mga market reports nang nagpapakita na sensitibo ang oil prices sa development sa Iran at Hormuz. Ibig sabihin, may economic cost din ang pressure campaign para sa mismong bansang nagpapatupad nito. Ito ang domestic side. Kung ang economic pressure ay nagdudulot ng mas mahal na gasolina, mahal na diesel at pagkain, maaaring ang ordinaryong American voter ang unang makaramdam. At kung sasabihin ni Trump, naipit ko na ang Iran, maaaring ang tanong ng voter, pero bakit mas mahal ang gasolina ko? May mga ulat na kasalukuyang Iran conflict at oil disruption ay naglalagay ng pressure sa US economy at sa political position ni Trump habang papalapit ang midterm elections. At ang economic pressure na ito ay nagiging double-edged sword. At ito ang pinakamapanganib na punto ng strategy ng US. Dahil kung hindi gumana ang economic pressure, mapipilitan talaga ang US na pumili. Dagdagan pa ang pressure, bumalik sa negosasyon, umuling palakihin ang military pressure. Ang problema kasi, habang lumalaki ang sanctions, lumalaki rin ang incentive ng Iran na maghanap ng bagong paraan para makaiwas. Sabi ko nga kanina, matagal nang gumagamit ang Iran ng domestic production, third country trade, informal networks, at shadow fleet para mabawasan ang epekto ng sanctions. Dahil din sa grabing pressure na ito, maaaring lalong tumigas ang Iranian leadership. Yan ang malaking risk. At kapag wala ng ibang choice, maaaring mapilitan ng US na bumalik sa negosasyon. Yan ang pinaka-interesting na possibility. Kasi kung sobrang laki na ng economic damage,
pero ayaw pa rin sumuko ng Iran, maaaring ma-realize ng US na hindi na sanctions ang kulang. Kailangan nilang gumawa ng deal. At may indikasyon na may ganitong pressure na sa loob ng Iran mismo. At doon nagiging posible ang compromise. Pero kung walang compromise, pwedeng maging long war of attrition. Yan ang pinakadelikadong senaryo. May mga analyst na nagbabala na maaaring minamaliit ng US kung gaano katagal kayang mag-adjust ng Iran sa economic pressure. That's the reason why economic warfare alone may not be enough to end the Iran conflict. Kung tutuusin, hindi simpleng laban ang ginagawa ng Amerika laban sa Iran. Uulitin ko, kayang saktan ng sanctions ang ekonomiya ng Iran. Pero habang may China na bumibili ng langis, habang may mga network na kayang umiwas sa sanctions, at habang hawak pa rin ng Iran ang Strait of Hormuz, hindi basta-bastang susuko ang Iran. Ikaw, sa tingin mo, mapapasuko ba ng Amerika ang Iran gamit ang economic pressure? O lalo lang itong patitigasin ng Iran? I-comment mo lang ang opinion mo. I-like at i-share ang video. Pwede mo rin i-subscribe ang YouTube channel natin. At i-follow mo na rin ang Facebook page natin para sa mas malalim na analysis tungkol sa Iran, Amerika, China at mga pangyayaring maaaring magbago sa mundo. Magkita tayong muli sa susunod na video.